Isang sundalo ang sumasailalim sa field training nang bigla siyang makarinig ng ingay na nagmumula sa malapit na gubat. Sa gulat ay sinubukan niyang itaas ang kanyang pantalon, ngunit hinawakan siya ng itim na kamay at hinila siya pababa, dahilan para mahulog siya sa sarili niyang dumi. Nang lumingon ang sundalo, laking gulat niya nang makita ang isang zombie sa kanyang harapan. Huli na para tumakbo, kinabukasan, natagpuan siya ng kanyang mga kasamahan sa team at dinala siya sa medical room. Sinuri ng doktor ng militar ang kanyang kondisyon at sa paghahanap ng tibok ng puso, inutusan ang isang sundalo na magsagawa ng CPR. Sa sandaling sumandal ang lalaki, biglang nagmutate ang sundalo at kinagat ang labi ng lalaki na tigilan ang lahat sa kwarto sa eksena. Biglang tumayo ang sundalo at sinimulan silang salakayin. Takot na takot ang isang sundalo na nakaupo sa wheelchair, anupat mahimalang na ibalik niya ang kakayahang maglakad. Samantala, ang mga nakagat ay nagsimula na ring magmutate, na naging sanhi ng kaguluhan. Sa loob ng ilang minuto, karamihan sa mga sundalo ay nahawa na. Si Caillou at ang kanyang kasamahan, na hindi pa nakakita ng ganoong sitwasyon, ay nawindang sa gulat. Isang zombie ang biglang sumulpot sa tabi nila, umuso si Caillou, saka inikot ang ulo at sinunggaban ang ibang tao. Habang nakahina ng maluwag si Caillou ay bigla siyang natumba sa sahig. Habang pinapanood ang mga zombie na umaatake sa iba, tahimik siyang gumapang palayo. Sa kabilang banda, desperadong pinoprotektahan ng team captain ang babaeng sundalo, si Xiaoling. Tinulak niya ang paparating na zombie at mabilis na itinago si Xiaoling sa loob ng kabinet. Ngunit sa pagtalikod niya, isang zombie ang bumungad sa kanya. Habang ang kapitan ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay, si Caillou ay gumapang palabas mula sa ilalim ng isang mesa. Gayunpaman, sa halip na tulungan ang kapitan, mabilis siyang tumakbo sa isang silid. Sa kabutihang palad, ang kapitan ay nakawala mula sa pagkakahawak ng zombie at hinabol si Caillou, isinara ang pinto at hinila ang mga kurtina sa likod niya. Sinuri nila ang kanilang mga sarili kung may mga pinsala at nakahinga sila nang makitang hindi sila nakagat. Naalala tuloy ng kapitan si Xiaoling na nagtatago pa rin sa kabinet at sinusubukang malaman kung paano siya ililigtas nang biglang may sumulpot na zombie sa likuran nila. Nanlamig sila sa takot. Mabuti na lang at handa sila nang umatake ang zombie. Umiwas sila at nagtulungang itali ang zombie sa isang upuan. Para hindi na mabalisa ang zombie, naglagay pa sila ng basurahan sa ulo nito. Sinubukan ng kapitan na tumawag para sa rescue, ngunit ang signal ay ganap na naputol. Nang makita ang grupo ng mga zombie sa labas, biglang may naisip si Caillou. Nagliwanag siya ng flashlight sa labas at napansin na ang mga zombie ay sobrang sensitibo sa liwanag. Kaya, pinasok nila ang flashlight sa bibig ng zombie. Habang ang ibang mga zombie ay naakit sa liwanag, sinamantala nila ang pagkakataon na tahimik na gumapang palabas ng silid. Pagkatapos ay binuksan nila ang kabinet at iniligtas si Xiaoling. Gayunpaman, sa paglabas nila ng medical room, napagtanto nilang mas malala pa ang sitwasyon sa labas. Ang mga uhaw sa dugo ng mga zombie ay nasa lahat ng dako, at malinaw na ang buong base militar ay bumagsak. Nakita ni Caillou ang isang ambulansya. Pinlano nilang tumakas dito, ngunit nawawala ang mga susi. Sa mga zombies na umaaligid sa training grounds, wala silang choice kundi magtago sa loob ng sasakyan. Nang hindi sila sigurado sa susunod na gagawin, isang nakaligtas na sundalo sa labas ang kumatok sa bintana ng kotse na humingi ng tulong. Ngunit bago pa makapag-react ang tatlo, nahuli ang sundalo at kinagat ng humahabol na mga zombie. Nagtalo si Xiaoling na ang pananatili sa kotse ay hindi isang pangmatagalang solusyon. Iminungkahi niya na magtungo sa cafeteria kung saan sagana ang mga supplies. Gayunpaman, sa kanilang pagpunta doon, nakasalubong nila ang dalawang zombie patrol na sundalo na dahil sa kanilang muscle memory, ay nagpapatrolya pa rin na parang buhay. Si Caillou, dahil sa nerbiyos, ay hindi sinasadyang gumawa ng ingay na umaakit ng mga zombie. Lumapit ang isang zombie ngunit hindi tumitingin. Nang samantalahin ang sandali, mabilis itong sinunggaban ni Caillou at kinuha ang sandata mula sa mga kamay nito. Sumugod ang kapitan para pigilan ang zombie, ngunit bilang isang rookie, walang ideya si Caillou kung paano magpaputok ng baril. Sa kritikal na sandali, inagaw ng kapitan ang baril at mabilis na binaril ang zombie. Ngunit ang putok ng baril ay umakit ng higit pang mga zombie na napilitan silang tumakas. Nang dumaan sila sa training ground, napansin nilang hindi sila sinusundan ng mga zombie. Sa halip, ginagaya nila ang mga pagsasanay na parang tumutugon sa kanilang nakaraang memorya. Nagpasya ang kapitan na gamitin ito sa kanila bilang advantage.
Inakit nila ang mga zombie patungo sa mga obstacles. Dahil ang mga zombie ay walang katalinuhan, kumilos ayon sa likas na ugali, at mahinang balanse, ginamit nila ang kahinaang ito upang matagumpay na makatakas sa horde ng zombie. Nang tuluyang marating ng tatlo ang pasukan ng cafeteria, nadatnan nilang marami pang nakaligtas na nagtatago doon. Gayunpaman, napansin ng isang sarhento na si Xiaoling ay may sugat mula sa isang scrape ng metal. Ang mga nakaligtas, na alam ang mga kahihinatnan ng isang kagat ng zombie, ay tumangging maniwala na ito ay hindi isang marka ng kagat, sa kabila ng mga paliwanag ng tatlo. Ikinulong nila ang mga ito sa loob ng isang kulungang bakal. Kilala ni Caillou ang mga tao sa magkabilang panig, kaya para iligtas si Xiaoling at ang kapitan, nagpanggap siyang sumunod sa sarhento at sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, lumala ang mga bagay nang makulong si Xiaoling kasama ang isang sundalo na nakagat na. Alam ni Caillou na hindi na sila makapaghintay. Habang ginulo ng dalawang sarhento ang mga zombie, sinamantala ni Caillou ang pagkakataon na supilin ang isa sa kanila gamit ang kutsilyo. Ngunit hindi ibinaba ng sarhento ang kanyang baril. Sa halip, binuksan niya ang rolling door at inihagis ang susi malapit sa entrance. Pagkatapos, iniwan ang lahat, tumakas ang sarhento. Nahaharap sa isang matigas na desisyon habang nagsasara ang mga zombie, mabilis na ginawa ni Caillou ang kanyang pagpili. Sumugod siya, kinuha ang susi, at na-unlock ang hawla sa tamang oras, pumasok sa loob bago pa sila maabot ng mga zombie. Nakulong sa loob ng hawla, may napansin si Caillou na kakaiba, hindi sinasalakay ng mga zombie si Xiaoling. Nang malapit nang makapasok ang mga zombie sa mga bakal na pinto, biglang tumugtog ang musika sa mga loudspeaker. Nang marinig ng mga zombie ang kanta, tumahimik sila. Tila ang musika ay nag-trigger sa kanilang mga nakaraang alaala, na naging sanhi ng kanilang pag-freeze sa lugar. Sinamantala ito, nakatakas ang grupo. Sa labas, nadatnan nila ang sarhento na nag-iwan sa kanila kanina. Sinubukan niyang tumakasakay ng kotse, ngunit nabangga siya. Nadurog ang kanyang katawan. Habang inaabot ng kapitan ang baril, biglang huminto ang musika, at muling nagkagulo ang mga zombie. Sinugod ng isa sa kanila si Caillou, ngunit sa huling segundo, sumugod ang ina ni Xiaoling upang protektahan siya, na nakagat siya ng zombie. Matapos harapin ang zombie, mabilis na pumunta ang grupo sa malapit na bodega at hinarangan ang pinto. Inaliw ni Xiaoling ang kanyang ina, iginiit na magiging maayos siya. Ngunit alam ng lahat ang katotohanan, kahit sinong makagat ay magiging zombie. Bago siya mamatay, nakiusap ang ina ni Xiaoling sa kapitan, at kay Caillou na alagaan ang kanyang anak at tiyakin ang kanyang kaligtasan. Hindi nagtagal ay namatay siya, nagising lamang bilang isang zombie. Sa kabila ng kanilang heartbreak, alam nilang hindi na siya tao. Habang tinutulak niya si Xiaoling, hinila ni Caillou ang gatilyo. Hindi pa rin maintindihan ni Xiaoling kung bakit hindi siya inaatake ng mga zombie. Sa wakas ay nagawa na ni Caillou ang koneksyon, pareho silang gumamit ng parehong mosquito repellent bago ang zombie outbreak. Hinalughog nila ang bodega at nakita nila ang isang walang laman na bote ng repellent. Iminungkahi ng kapitan na gamitin ang pawis ni Caillou bilang kapalit. Ngunit nang lumingon sila, wala na si Xiaoling. Pagtingin nila sa labas ng bintana, nakita nila siyang naglalakad palayo. Mabilis na hinanda ng kapitan at Caillou ang kanilang mga sarili ng mga kagamitan mula sa bodega. Matapos i-set up ang musika, matagumpay na naakit ni Xiaoling ang mga zombie. Tulad ng inakala nilang makakatakas sila, natagpuan ng nakaligtas na sarhento si Xiaoling sa broadcast room. Sa kanilang pag-aaway, aksidenteng napatay ang musika, na naging dahilan upang muling gumalaw ang mga zombie. Naipit si Caillou at ang kapitan sa gitna ng horde ng zombie. Umakyat sila sa isang flagpole sa ikalawang palapag, at nakita ang mansa ng dugo kung saan naroon si Xiaoling. Isang mensahe sa radyo ang biglang dumating, ito ay isang rescue helicopter na nagtuturo sa lahat ng nakaligtas na magtipon sa plaza. Napagtanto na malamang nakinuha ng sarhento si Xiaoling, hinabol nila ito, na malapit sa likuran ang grupo ng mga zombie, sakto nilang nilock ang gate na bakal at nakita nila ang sarhento kasama si Xiaoling. Nahuhumaling sa pag-unawa kung bakit hindi siya inaatake ng mga zombie, idiniin ng sarhento si Xiaoling sa gate na puno ng mga zombie. Sa halip na kagatin nito, siya ang kinagat ng mga zombie. Sinubukan ng kapitan na sumugod upang iligtas si Xiaoling, ngunit binaril siya ng sarhento. Nang makitang bumagsak ang kapitan, napuno ng galit si Caillou. Kinasuhan niya ang sugatang sarhento at walang awang binugbog. Bagamat hindi na baril ang kapitan, nais ng desperadong sarhento na ibagsak silang lahat kasama niya.
Mabilis na nag-react si Xiaoling, ginamit ang kanyang katawan para harangan ang bakal na pinto. Sa kanilang paglalaban, isang bote ng mosquito repellent ang nahulog mula sa bulsa ng sarhento. Sa pagsara ng mga zombie, iniwan ni Caillou ang laban, kinuha ang repellent, at ipinahid ito sa kanyang sarili at sa kapitan. Nang ligtas na sila, pinakawalan ni Xiaoling ang mga zombie. Sa takot, nagsiksikan ang tatlo nang hindi sila pinansin ng mga zombie at sa halip ay dinagsa ang sarhento. Nakaligtas sila. Sa huli, sumakay sila sa rescue helicopter at iniwan ang bangungot na nangyari.